Alright, so YouTube, welcome. Uh, ano ba talaga? Uh, Merry Christmas pala sa lahat, no? Gusto kong batiin ngayon lahat ng Merry Christmas. Naway na-enjoy yung Pasko nyo. So, first time meron tayong gagawin. Gagawa tayo ng reaction video, no? Kasi medyo itong idol natin na si Glock 9 naglabas ng isang ah, bagong kanta, okay? And at the same time, short film. Nung una nating, napanood ko siya sa umpisa. And then medyo parang kinilabutan ako. Kasi ganda ng pagkagawa. So, napag-desisyon na natin na gawan ng reaction video at sabay-sabay tayong panoorin itong ano. Ang title nitong kantang to is Tanan. Okay? Pero initially nung napanood ko yung umpisa, parang tingin ko sinut siya sa ibang bansa. Alright? So, without further ado, yun na, sabay nating panoorin itong kantang Tanan by Glock 9 featuring Lyra or Lyra. Alright? Alright, so ito na siya. Glock 9 featuring Lyra or Lyra Tanan. Alright, so starring Nadine Flores. And then Ray G. So kasali dito si Ray G, no? And then sa umpisa pa lang, yung parang kung na-notice nyo yung tipo nung nung parang chorus na yung babaeng kumakanta, parang hindi ko, kasi hindi naman ako talagang expert sa pero para siyang yung kundiman sa Pilipinas Space, yung kundiman dati, no? Which is tingin ko nakadagdag siya sa dito sa istoryang ito. Okay? Hindi yung tipong rhythm and blues na style or yung hip hop na the usual hip hop na chorus na may mga beats na gano'n. It's more on medyo sinauna. Alright? So, alright. Simbahan. So again, ito, music composed by Aristotle Polisco. Ating Lodi, si Glock 9 himself. Okay. So again, guys, bukod dito sa sa mismong short movie, ang natin dito is isa sa nagustuhan ko is yung paano ni-narrate yung movie as it goes along. Tapos yung lyrics ng kanta is like telling the story of what really happened. Parang ganon, no? A film by Philcan. Okay. So, ngayon ko na So, sa Canada to ginanap. Filipino-Canada music. Parang na doon. Pero, syempre, hula ko lang yun. Directed by VZN. Music composed by Lodi Aristotle Polisco. Arranged by Paulo Zarate of Studio Z and Recording Studio. Alam ko, iboto sa akin ang iyong mga magulang. Kasi kung ano mang meron akong kukonti ay kulang. Perang laman ng pitaka ko, ikay bilis mabilang. Sasahod na ako sa Lunes, kaya pwede nang mangutang. Pero kahit langit at lupa ako, alam mo, ngayon lamang ako naglakas loob ng ganito.
Yun yung kinagandaan kaya simulat sa pool talaga. High school pa ako 'no, hindi naman sa pag-aano, pero yung first time na nag-appear si, Lodi Glock 9 sa Death Threat album, at kung hindi ako nagkakamali yung may kalimutan ko yung title basta sa loob ng 24 oras parang gano'n. Dun ko unang narinig 'to si Glock, and then yun hanggang dun sa Be Fresh, 'yan. So, anyways, ang kinaganda kasi nagsimula nung is more on parang of course, the late great, Master Francis M. na is more on istorya ng buhay ng bawat Pilipino yung nilalahad nila. And ilang dekada na siguro, dekada lang, mas dekada na, never nagbago si Glock 9. Kaya yan din ang isa sa katangian niya na hanggang ngayon, I'm 40 years old, 'di ba? Idol ko pa rin. Isa pa rin siya sa mga hinahangaan kong liriko dito sa ating bansa. Na nung nalaman ko na may pag-asa ako, pakiramdam ko ay kayang-kaya kong buhatin ang mundo. Ayun na nga, pinayagan mo akong sunduin kita. Hawakan ang iyong kamay kahit nakatingin sila. Kitang-kita ko ang aking saya sa iyong mga mata. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Tuwang-tuwa ka sa mga regalo kong di mamahalin. Kahit na sumumurahin, sabay tayong kumakain. Nung una, akala ko sa Japan to kasi nakita ko sa likod yung Uniqlo, di ba? And then, eventually, parang dahil dun sa kanina, so Canada pala, kasi medyo magkaiba. Ako'y nagpapasalamat kahit na di madasalin. Pero bakit nag-iba yata ang ihip ng hangin? Hanggang isang araw parang iniiwasan mo ako. Hindi na kita masilayan kahit nasa bintana nyo. Ilang linggo ang lumipas, nagbakasakali ako. Buti na lamang at sinagot mo na rin ang tawag ko. Bakit ka umiyak? Ano bang dahilan? Parang awa mo na, Susan. Sabihin mo naman. Narito ako para sa iyo kahit ano pa yan. Pero di ko inaasahan ang kanya naging kasagutan. Gusto akong ipakasal ng aking ama sa iba. Nahihilingin ako sa iyo. Sana ay pumayag ka. So, typical, no? So, again, pati yung story niya pala, kung napansin nyo, wala naman, medyo common na storya ng mga teleserye, ganun, di ba? Pero lately kasi, parang hindi na gaanong, so again, points of view ko to, hindi na gaanong nakikita, alright, kahit sa pero yung typical na pamilyang Pilipino, di ba? Na lalo na tumitingin sa estado. Okay? So, bali ba ganun pala yung nangyari dito? Yung babae medyo may kaya. No? Tapos di kaya si Lando yung lalaki. Wala si Lando yun, no? Parang parang silang storya ni Lando Nakapag-Canada pala si Lando. Bago magsimbang gabi, dun sa lumang talipapa, sasama na ako sa'yo. Basta hintayin. Ang lupit ng talipapa sa Canada. Ang ganda. Dali-dali akong umuwi, hinakot ang damit. 2 maong, 5 kamiseta, kaso ang isa'y punit. Ngunit ang mundo'y sadyang ayatang napakalupit. Dahil kaming dalawa'y di na magkikita pa ulit. Lupit nung basta ako gustong-gusto ko yung talaga, yung chorus, no? And then, ito medyo nagtataka lang ako. Well, sabi ko nga medyo common yung storya, pero, di ba, andun pa rin yung magtatanong, aantayin mo may idea ka na kung ano nangyari. Kasi, mo kinasal siya sa iba, dito kay Oblak Calvo na, So, parang kabang-abang, ano ba nangyari? Ba't hindi, di ba sabi nga niya, bakit hindi mo binigay yung kanyang hiling na itanan siya, no? Hindi tayo pinapakita kinakasal na sa iba. So, ano nangyari kay Lando?
naputol natin dahil biglang nagpakita si Beefy. So, eto tingin ko, ito na yung nangyari nung gabing magkikita yata sila. Patawarin mo Lupit ng pagsapit ng Pasko. kung naghintay ka ng matagal. Inabot ka na ng lamig, ngipin mo'y nangatal. Parang tarak ng kutsilyo na hindi mo matanggal. Yan ang sakit kapag tinalikuran ka ng iyong mahal. Mabuti na rin yun siguro kasi tingnan mo naman, maayos ang iyong buhay at inyong kinalalagyan. Sunod sa layaw ang inyong tatlong anak may laruan. Hindi ko kayang ibigay ang ganyang karangyaan. Ang meron lang ako dito ay pag-ibig na tunay. Teka, na ko, kasi bakit alam niya pa rin yung di ba? Na niya pa rin na kung anong buhay ang meron si ano pangalan nun? Sally ba yun? Nalimutan ko. So, yun nga. Pero anyways, so, baka nandyan lang sa paligid, no? Nakasubaybay pa rin siya dito kay ate. Babantayan ka habang ikay naggagayat ng gulay. Suot ang bigay kong duster, lumanat ko pa sa kulay. Ang kailang kasing lambot ng buhok mong nakalugay. It's kind of like two different periods. I think the effort for the Blackhawks was there from start to finish. They get the early goal. They're out shooting the New Jersey Devils with 9-3 up until the Devils come out on the power play, and that's when things started to tilt a little bit more in favor of the Devils. It gave them some life. So, nakita natin dito, no? Na siguro, may 6 years na, di ba? Hindi yata naging masaya talaga si ate doon sa buhay na kinasadlakan niya kahit ano. Kasi syempre, parang napilitan na siya magpakasal eh. Di ba? Akala ko sa gigilitan ng leeg eh. Dahil hindi man lang tumulong. Akala ko gigilitan ng leeg. Gusto mo na maghapunan? Yan na naman suot mo. Paulit-ulit na yan Hindi mo pa itapon yan. Para kang katulog. Ang harsh magsalita ni kuya ha. May mukha naman si ate, hindi na lang sinampal. Sinabi mo mukhang katulong. Ano naman mukha ng katulong? Grabe, joke lang. Kaya yun ako. Pero tingin ko si ate kasi, yung duster bigay yata ni bigay ni Lando. Lando na lang ipapangalan ko kasi parang Butik ang creepy ng TV. Ang ganyan bigla-bigla ng Sa gobyerno kung hindi kanya pinapansin, ayaw kanyang alagaan pero bakit inaangkin? Parang isda na bilasa sa palengke mumurahin. Creepy na ng TV dahil biglang umilaw eh. Mas laging creepy pa dahil parang ninanarate niya pa yung araw-araw na buhay ni ate. Doon kanya hinahamping tuwing ikay naglalambing. Ngiting tagumpay si kuya. Ngiting Dick Israel eh. Oo, nag-geng-geng. Ito na, reception na. Malapit na yung kainan.
chill lang yung ano, 'di ba? Hindi siya gano'n yung ano na usual. Isa rin 'yun sa gusto ko kay ano, kay Lodi Glock 9. Napaka-versatile na ano, hindi siya, alam mo 'yun, kahit na anong klaseng buhay ang kinukuwento niya, hindi naka-focus more sa mga beats o kung ano man. Nagagawa niya ng mga ano, ng parang hindi siya takot mag-eksperimento kagaya nito, 'di ba? It's another storytelling na galing sa kanya. And then ang akma din hindi ganun kabilis yung beat na gamit niya, no? Yung sakto lang na parang hindi paano ba sabihin, no? Mas ma-highlight yung istorya ng short film at saka yung kinukwento niya rather than makapag-focus ka sa yung bilis niyang magbato ng lyrics tsaka yung beats na gamit, no? So makakapag-focus ka talaga. Sa tingin ko nga medyo yung pagkukuda ko parang nakakawala sa focus Pero anyways, sensya na. So ayun, na-excite lang ako kasi gandang-ganda talaga ako rito. Sapit ng Pasko, kay dami ng Pasko. Pagsapit ng Pasko, Susa. Teka. Nagulat ako dun Parang nagalit sila Susan pala, hindi Sally. Saan galing Sally? Nagulat ako dun. Mukhang may idea na ako. Tama nga yung ko, pero sige, tuloy natin. Susan. Pagsapit ng Pasko. Ayaw ko na sanang sabihin sa iyo ang mga ito. Pero baka ito ang susi ng katahimikan ko. Nung gabing magkikita tayo, papunta na ako. Kaso dinukot ako ng mga tao ng ama mo. Ginapos ako't itinago sa tambakan ng gulong. Pinaghati-hatian ng baon nating bibing at puso bongbong. Tito naman. Tito Sharon, nilatak mo pa yung baon ng puto bongbong, pambihira naman si Kuya ba. Palang parang ako, abali ng pisngi. Ayan. So guys, pasensyahan nyo na kasi again, pinakaunang reaction video ko to. Kaya medyo lang, yung setup natin. Kasi nyo nakikita ko sa background, no? Pasensya na. May piring aking mata nang marinig ko ang bulong. So kaya pala hindi siya natuloy. Dinukot pala siya ni ni Kalbo. Busog si Kuya sa puto bongbong, oh. So ito pala, nakita pala di ba yung nagdi-date sila kanina, nakita ni Kalbo. Si Kalbo rin may pagnanasa rin pala.
Dito mo dalhin at siguraduhin mo walang makakahanap sa kanya. Kakalungkot naman to. So, bali yung tatay pala mismo. Kasi nga ayaw, di ba? Dahil oportunista rin to si Kalbo eh. Siya pala sinumbong. Pero yung mastermind is yung tatay ni, Sonia. Anong sabi mo? Susan! Na mali, Susan pala. Sorry guys, Susan. Sino na naman si Sonia? Si Susan! Isang malakas na putok sa ulo ko'y dumamito. Susan! Susan. Susan! Ang daming dugo. Wala naman ah. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Di ba nga, lagi kong sinasabi, narito ako para sa iyo kahit ano pa yan? Ang tamis. Pero ano na nga, segue lang. Ewan ko na, i-comment nyo lang sa baba kung ano. Pero, marami kasi, madalas ko narinig na pag yung, it's a no-no. Pag yung pinapatato mo yung pangalan ng jowa, parang ganun. Ewan ko lang kung, kayo din ba? Or kung anong explanation behind that, comment nyo na lang. Kaya kahit na wala akong pera, kahit na Tamis talaga. China oil. Grabe, ang creepy nung yung kampana. Isang malakas na putok sa ulo ko'y dumamito. Tumatagas ang alaala, kinakaladkad sa paa. May isa tiningnan pa kung di na ako Isang asado, isang bola-bola. Joke lang. humihinga. Uwing na lupa at bato sa aking mga mata. Bakit ito ang sinapit at napunta ka sa iba? Lagi mo akong kasama, masaya na rin ako. Na may isang natupad sa mga kahilingan ko. Marahil ay nagtataka bakit alam ko lahat to. Ang bangkay ko'y nakaliping sa ilalim ng bahay niyo. Shit. Yung kanina binanggit ko, ng parang di ba, siguro nakaantabay pa siya o nakasubaybay pa rin siya sa buhay ni Kasi alam niya, di ba, na maragyang buhay sa 3 anak, ganito ganyan. Kaya pala, walang Diyo. So yung palang tinuro kanina ng tatay niya, sabi niya dito mo dito mo ilibing. Siguraduhin mong siguro nung panahon na yon, bakanting lote yung lugar na yon. Naging bahay nila. Directed by VCN, diba? Southeast Cartel. Galing pagkagawa. Wala masyadong effects, wala masyadong diba? So yung classic na love story ang backdrop nung buong storya. Bakit hindi ka naman Again, kudos kay Lodi Glock 9 tsaka kay Lyra on this video. Grabe, goosebumps. Yun na yung balahibo. sinadyang binuin mo ang aking hiling? Bakit hindi mo ako hininga? Ayan. So, yung cast, si Susan, na naging Sally, na naging Sonia, pasensya na, si Nadine Flores, si Aris, si Ray G, Don,
Though hindi naman natin alam kung sino si sino, no? So, yeah, Rest Flow. And then yung tatay niya, si Mr. Danny De Vera. These are the cast. Kailangang ibigay ko ang aking kamay sa taong hindi ko naman minahal. Ngunit di nagtagal, kami ay kinasal. Bakit hindi ka naman dumating? Filipino TV, Tala Entertainment. No, shout out sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Canada, no. Mabuhay kayo. Merry Christmas sa inyo. Ingat kayo lagi. Sinadyang biguin Produced by What's the Story? mo ang aking hiling. Pagsapit ng Pasko, Southeast Cartel, Philcan Music, kay dami ng Pasko. Kuya Glock. Yan, dami talaga na-inspire ni Lodi. Pagsapit ng Pasko. Shit. Gulat ako dun. So yun guys, no. So panoorin nyo na lang yung full na walang nagkukuda. Pero again, for me, una yata to, short film na ano, kung hindi ako nagkakamali, pero unang reaction video ko din. Again, kudos sa'yo, Idol, Glock 9. Isang ano naman to, isang gandang gawa na nanggaling sa'yo. No? So, more power, Merry Christmas sa'yo, Lods. Okay. Guys, pasensya na kayo sa materials ko, but kung nagustuhan nyo to, ginawa ko. So, kung sino man makakapanood nitong reaction video ko, pag nagustuhan nyo, kahit katawaan lang, i-like nyo para malaman ko naman, no? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong klaseng mga video ang gagawin ko. Anyways, so paki-like, paki-share nyo na rin. And then, wala kayong magawa, i-hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo na meron akong gagawing Again, ang pinaka-importante is malaman ko kung gusto nyo ba yung ganitong ginagawa ko. Right? Peace out. And advance Happy New Year.